Si Marjan. Marjo ang kadalasang tawag sa akin nung ako'y bata pa lamang. Kahit nang baba lamang ang kalidad ng pag-aaral na akin natapos, kinagagala ko ito. Dahil dugot pawis ang sinalba ng mga magulang ko rito. Nakatira kami malapit sa Bukirin. Ang mga magulang ko'y matanda na, ngunit pinipilit pa din ang magbibigat ng trabaho, tulad ng pagsasaka at pagpapadala nito sa syudad. Ang init, asa na ba ang itay? Ay naku anak, gagabihin ang iyong itay. Malamang ay mabagal na naman ang transaksyon. Marjo, tignan mo, may nakita kaming halaman. Ano sa tingin mo ito? Ito ay daw ng isang pine cone. Pinag-aralan namin ito nung ako'y grade 6. Nakakamangha ka naman. Buti ka pa may napag-aralan. Kami kasi sa edad namin ko. Kami napag-aral ka rin isang beses. Ah, ganun ba? Magsikap lang kayo, magkakapag-aral. Oh, iho, Marjo, nag-aaral ka pala. Kaya ang taas ng suporta namin sa'yo, iho eh. Ang talino mo sa kahit na anong larangan. Salamat po, tita. Pagsisigapan ko po magtrabaho para mapag-aral po ulit ako. Bala ko nga po magtrabaho sa Manila. Kapag-aral lang, taas ng imahinasyon mo mangarap. Hirap na nga ng buhay sa pangarap na wala kang mapapalaka pa ng pangarap. Kahit anong sabihin mo, hindi ako mawalang na rason para hindi mangarap. Tandaan mo, wala kang mararating sa ganyan, Marjo. Ay nako, Bien, ang aga-aga, inaaway mo na naman ang pinsan mo. Ay nako, pagpasensya mo na yung si Bien, di pa rin niya kasi matanggap na hindi siya makapagtrabaho sa Maynila tulad mo. Kasi pinagbabawalan siya ng papa niya. Ayos lang ho, naiintindihan pa naman siya. Ganun ang naging nakasanayan namin gawin buong araw. Gigising na wala ang itay sa bahay. Uuwi naman na ako'y tulog na. Sa umaga, si Ben ang nakikipagbangayan. Mukhang mamimiss ko ito pag alis ko ng probinsya. Dumating ang araw na aalis na ako at naghaharap ng trabaho sa Manila. Maaga pa lang ginising na ako ng inay upang mag-almusal at mag-asikaso. Anak, ipangako mo sa amin na babalik ka sa probinsya kung kailangan. Nandito lang kami nag-iintay upang makita mo. Sa sinasabi niyo po, inay, itay, parang ayoko na po umalis dito. Ano ka ba, anak? Ang sinasabi ko lang, sana ay makabalik ka ng ligtas. Pangako po, inay, babalik po ako na ligtas. Alas 10 na ng umaga nang ako'y nakaalis. Sa suporta ng aking mga magulang at kamag-anak, lumakas ang loob kong harapin ang mga sasalubong sa akin sa Maynila. Nakatating na ako sa Maynila, ibang-iba talaga sa probinsya. Wala gaanong puno at matataas na rin ang mga gusali. Kakaiba din ang simoy ng hangin. Agad ako nagtungo sa isang kumpanya na nirekomenda sa akin ng kaibigan ni Itay. Inayos ko ang sarili ko bago ako pumasok sa room kung saan maraming tao ang ini-interview. Sa kaswertehan ko, ako ang nauna. Ano ang pangalan? Marlo Francisco Tontino, magandang hapon. Ano ang mga iyong kakayahan na maaari mag-benefit dito sa aming kumpanya? Marunong po ako maghanap ng tao. Magaling po ako makapangkikaya.
May sakanin po kami sa probinsya. Masipag po akong tao. Marunong din po ako makisalamuha sa ibang tao. Ibibigay ko po ang lahat ng aking mga tao. Nabasa ko nga po yun sa inyong resume. Ngunit po, ang tinatanggap ng aming kumpanya ay higit pa sa grade 6 ang natapos. Ang kwalifikasyon ng aming kumpanya ay high school graduate po. Akala ko po ba hindi yung pinagpapasin? Ngunit po, Pasensya na po, marami po pong naghihintay sa labas. Maaari na po kayong umalis. lumabas ako at nakita ang ilang mga tao na naghihintay upang ma-interview. Napagtanto ko, iba ako. Hindi magarbo ang suot ko. Sila ay nakasapatos, ako'y nakatsinelas lamang. Umalis ako ng kumpanya nang walang napala. Napagtanto ko na kahit nakapag-aral ako ng elementarya, hindi pa din pasok sa kwalifikasyon ng kumpanya. Ako'y uuwi na lamang. Habang naglalakad ay isang mabilis na kamay ang pumuslit sa bag ko. Andun lahat ng mahalaga kong gamit. Hinabol ko ang magnanakaw ngunit nakalayo ito. Mangayak-iyak na ako nang napagtanto ko ang sinapit ko. Sinubukan ko manghingi ng pera sa mga taong dumadaan. Ngunit ako'y pinagtabuyan. Sinabihan pang magnanakaw. Hindi ko alam ganito pala ang Maynila. Sumapit ang gabi, hindi pa ako nakakauwi. Miss ko ng probinsya, sana makapiling ko lang inay at itay. Umikot ang mundo ko, ako'y natumba na lamang sa daan, kakalakad. Lumipas ang ilang linggo at si Marjo ay naging pulubi sa bawat kanto ng Maynila. Nag-iba siya pati ang kanyang pag-uugali at pag-iisip. Isang araw si Marjo ay nakatulog. Pag-gising niya ay narinig niya ang tinig ng Anak, bangon ka na at kumain ka na. Yan ang oras. Alas 6 na ng umaga, bilisan mo may pasok ako. Si Itay. Andun sa banyo, tara na kumilos ka na. Tumulo ang luha ni Marjo. Ang kawawang binata ay namatay na lamang sa gilid ng iskinita, walang pamilya, walang kaibigan. Alaalan na lamang ng pamilya ang tanging daladala hanggang kamatayan.